So, hindi ho ginawa, no, nung online lending apps yung kanyang trabaho, no, na mag-credit investigate or mag-verify man lang. No, kasi bini-verify ho dapat yan. Di ba? Kasi ho, ganyan ho ang ginagawa ng mga OLA farmers. May nagtanong sa akin, "Good morning po, sir. May utang po ako sa OLA. Tapos, ang nilagay kong reference ay di ko nakakilala. Nakasave ko lang sa kontak ko, tapos nilagay ko mother. Kasi yun ang hinihingi, pero hindi naman. May kaso po ba na estafa yun?" Okay, magandang katanungan po, no? At maraming salamat po sa pagpapadala ninyo ng katanungan. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sagutin ho natin yung inyong katanungan. Sabi nyo po, no, hinihingan kayo ng reference, no? At ang sabi, kailangan daw nanay. Pero, yung inilagay nyo po na reference, hindi nyo naman ho kakilala. Okay? Nasa contact nyo lang. Okay? Kung pinagtatako ho, kung nakasave lang sa contact nyo, pero hindi nyo kakilala. Di ba? Parang medyo Pero, anyway, sige ho, sagutin ho natin, no? Ganito ho yan, no? Kasi, alam ho natin, no, na yung kalimitan or karamihan ng mga abusadong online lending apps, nanghihingi ng permission, no? Tapos, nanakawin na nila yung inyong mga nasa contacts. No? Yung mga nasa contact list po ninyo, no? Pagka yun ho ang ginawa kasi nila, no? At yun ang tinawagan, okay lang naman kung hindi naman yung tamang tao o kung hindi nyo kakilala wala naman ng problema yun di ba? Kasi ninakaw nila yun okay? Ngayon, kung yan ho hiningi nila as reference, no? Kasi pag sinabing reference, kailangan ho tawagan nila yun. Okay? Yun ho ang papel ng reference Kailangan ho matawagan, okay? Tapos, meron silang mga katanungan na kailangan itanong dun sa reference po ninyo. No? Para ko kasi malaman yung pagkakakilanlan po ninyo. Kaya nga ho reference di po ba? Meron ho yan character reference, meron ho yan tawag dito yung trade reference, marami yung klaseng reference. So yung hinihingi itong mga online lending apps, no, or na mga lending is character reference. So kailangan malaman nila kung totoong tao nga kayo, kilala ba nila kayo or what, no? Magtatanong-tanong ho sila. Okay? Yun ho ang trabaho ng reference. Ngayon, kung itong OLA na to is ginawa yung tamang proseso, no, ng pag-credit investigate, no, malalaan niya ho na hindi tama yung ibinigay niyong numero, na hindi niyo nanay yun. Malalaan niya ho yun, no? Kasi ganito ho yan, no? Kasi sa lending din ako nagtatrabaho, no, financing. Kami ho nanghihingi din ng reference. Tinatawagan ho namin. So ngayon, pagka hindi ho tama, no, or mali ho yung ibinigay niyo na numero at hindi tama yung titugma doon sa sinabi niyo na relasyon ninyo, kuwari, nilagay niyo doon mother nga. Hindi niyo naman pala mother, hindi na pala kilala. Grounds for po yun, for disapproval yun. Kaya lang ho, kasi yung sa inyo, definitely yan, nabigyan kayo Existing ho yung account ninyo. So, hindi ho ginawa, no, nung online lending apps yung kanyang trabaho, no, na mag-credit investigate or mag-verify man lang. No, kasi bini-verify ho dapat yan. Di ba? Kasi ho, ganyan ho ang ginagawa ng mga OLA farmers. Okay, hindi ko sinasabing OLA farmer kayo, no? Siguro ho, kaya ginawa nyo yun, no? Ako, speculation ko lang ho ito. Siguro ho, kaya ginawa nyo yun kasi alam ninyo na pag nagbigay kayo ng numero na tama, no? Baka mamaya, pag di kayo nakahulog, maharas yung nanay ninyo. Okay. Kung ganun ho pala, dapat ho, hindi ho kayo nanghihiram sa mga online lending apps. Kasi, ganito ho, tatapatin ko kayo, real talk lang ho, wag ho kayo magagalit sa akin. Kasi, para sa akin ho, inanalyze ko, kaya kayo nagbigay ng numerong mali na hindi nyo kakilala at sinabi nyo inanay nyo kasi baka mamaya hindi kayo makabayad. Okay? Pag hindi kayo nakabayad, baka mamaya maharas yung nanay ninyo. Na yun ang hinihingi po.
as reference. Di po ba? So, may idea kayo kung paano magtrabaho itong mga online lending apps na to. Okay? Kung ganun naman ho pala, dapat ho, kumbaga, iniwasan nyo na lang. Kasi, hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung ginawa ninyo. No, kasi may idea kayo eh. Diba? Huwag niyo sabihin wala kayong idea kasi ibang numero ang binigay niyo eh. Diba? Alam niyo kung paano magtrabaho itong mga online lending apps na to. Kaya ho ganun ang ginawa ninyo. Okay? Ako real talk lang ho, hindi ko kayo kinagagalitan. Sinasabi ko lang ho sa inyo yung pagkaka-analyze ko. Yun kasi analysis ko eh. Di ba? Kaya nga ho nabigyan kayo eh, di ba? Nabigyan ho kayo. Kaya lang ang mabigat kasi doon, hindi ginawa nung online lending app yung kanyang trabaho na mag-verify. Di ba? Dapat kasi binerify niya muna yung number na ibinigay sa inyo. Hindi eh. Hiningi lang, sinantabi, di ba? Para pag dumating ang panahon, pagka kayo hindi nakabayad, siya yung tatawagan nila. Sila yung kasama sa mga ihaharas. Di ba? Which is nangyayari. Di ba? Ang ano ko lang ho, suggestion ko lang ho sa inyo, no? Ako wala naman ho akong ano ron, no? Wala naman ho akong say. Sabi ko nga sa inyo, gumagawa ho ako ng mga videos na ganito para po ako makatulong. No? Kahit papaano na makapagbigay ako ng information with regards dun sa mga batas, memorandums po na nakakasakop po sa pagpapautang, and even po na maiangat po yung moral ng mga naharas, tsaka may mga anxiety po, no? Ngayon, kasi kung ganito na, kasi pag binasa ko ho talaga, paulit-ulit yung inyong katanungan, no? Tama ho, kumbaga, para sa akin naman ho maganda yung katanungan ninyo eh. Kaya lang ho, ang hindi ko lang ho nagustuhan dun sa tanong is, minali nyo talaga yung numero. Di ba? Minali nyo talaga eh. Kasi yan, kung sa contacts yan, no, wala naman ng problema yun kasi ninanakaw naman talaga ng mga ola yun. Pwede naman ho talaga makapaglagay kayo ng maling numero eh. Di ba? Or kahit nga hindi nyo kilalang numero, tinatawagan ng mga bugok na yan eh. Kahit nandun lang sa sa call logs, tinatawagan niya mga yan. Ganun kabugok yung mga yan. Kaya lang huyo kasi yun sa inyo, minali nyo talaga yung reference. No? Kumbaga, nanghingi sa inyo ng reference na pangalan na nanay nyo ang hinihingi, binigay nyo po ibang numero. No? So, on the back of your mind, meron kayong idea na ganito magtrabaho yung mga ola na yan eh. Baka hindi ako makabayad, maharas nanay ko, kaya hindi yung ibibigay ko number. Okay? Ang mali lang ho, talaga nitong mga bugok na online lending apps, nakita nyo, nakalusot ho yung application nyo, kasi hindi nag-verify yung mga bugok. Di ba? Sa akin hindi lulusot yan. Kasi kung ano ibigay mo sa akin na reference, o kung ano makita kong reference dun sa application form, no? Yun ang tatawagan ko at aalamin ko kung ano relasyon. Kung nilagay mo dun relasyon is nanay mo, aalamin ko kung nanay mo yun o hindi. Ganun ho ang pag-CCI, ganun ho ang pag-verify. No? Na hindi ginagawa ho ng mga online lending apps. Ano po? Doon sa nagtanong, hindi ho ako galit ha. Nag-real talk lang ho ako. No, na yun ho ay sa palagay ko ang nasa isip po ninyo during the time na nag-a-apply kayo. Ngayon, kung hindi ho, wala ho tayong problema ron. Malinis ho ang konsensya ninyo. Ano po? So, para sa akin po, kung nilagay nyo siyang reference at lumusot sa mga online lending apps, problema ho nila yun. No? Pagka kailangan ho, mapatunayan nila yun na hindi tama yung ibinigay nyong numero para ho kayo masampahan ng estafa. Okay? Kasi pandilin lang ho yun eh. Di ho ba? Kasi sila rin ho ang may diferensya eh. Di ho ba? Hindi nila binerify eh. Di ba? Kasi kung sa simula pa lang ho ng loan, no? Nung sa process pala ng pagpapautang, ginawa na nila yung kanilang trabaho na mag-verify or mag-credit investigate, hindi na ululusot yan. Kagaya yun sa inyo, may existing account kayo, lumusot to eh. Di ba? So, problema na nila yon. Di ba? Ngayon, kung mapapatunayan ho nila na merong pandilin lang kayong ginawa, no, talagang sinadya ninyong baguhin o ibahin yung numero o ibang numero ang ibinigay po ninyo, it's up to them to prove, no, na
Nilinlang niyo ho sila. So, meron ho silang karapatan na magsampa po ng estafa. Now, ganito po yan. Kung sila po ay nangharas o kung ano man na, na hindi tama, no, na hindi naaayon sa batas ang ginawa nila, I don't think na magpa-file sila ng estafa. Kasi mas mababaliktad pa sila dahil kumbaga yung mga kalokohan na ginawa nila, mauungkat yun. No? Lalo kung meron kayong mga ebidensya. No? Hindi ko ho pinalalakas ang loob po ninyo. No? Sinasabi ko lang po dito is fact. Okay? Puro lang ho kasi yun ho ang analysis ko dun sa inyong katanungan. Okay? So, it's up to them to prove na meron ho kayong panliling lang na ginawa. Okay? Pero ho, para mas maliwanag, no, kasi nga hindi ho ako abogado, ako ay maniningil. Okay? Magtanong ho kayo sa abogado. No? Kung kayo ho ay naghahanap buhay at yung kumpanya nyo ay may mga abogado, subukan nyo po magtanong sa kanila. Ano po, para po naman maano kayo maliwanagan. Okay? Pero ako, ang analysis ko ron, no, may idea kayo dun nga sa nila, sa trabaho nila, para lang hindi ho maabala o maharas yung mahal nyo sa buhay, binago nyo yung number. Okay? Yung ibang number sa contacts nyo nilagay ninyo. No? Ang may mali naman doon is yung mga online lending apps na hindi man lang nag-CI o nag-verify. No? Kasi tatawagan dapat nila yun eh. Diba? Kaya nga reference yun eh. Ang reference no, dapat yan tinatawagan. Okay? Para mag-imbestiga. Hindi ho yan yung para bang sige sasantabi ko para pag hindi nagbayad yun natatawagan ko. Hindi ganun. Okay? Ang main objective po ng pagkakaroon ng reference is para yun ho matanong ninyo, no, tungkol ho sa pagkatao po ninyo. Okay? Ngayon, pwede rin naman ho siyang tawagan pag dumating yung time na na hindi kayo nakahulog, pero manghihingi lang ho ng tulong. No, hindi ho po pwede na siya sisingilin. Hindi ho. Siya yung babaragin. Hindi ho po pwede. Siya pagagalitan. Hindi po pwede. No? Pwede yun na, pakisabi naman po kay naaalala nyo po ba na tinawagan ko kayo tungkol ho kay Juan de la Cruz. Kasi oo, tama, naalala. Maaari nyo po bang pakisabi kay kay Juan de la Cruz na pakisagot po yung aming mga tawag. Hanggang dun lang. Bukod doon, wala nang ibang po pwede kayong itanong doon o sabihin doon sa reference na yun pag dumating sa punto na hindi kayo nakapaghulog. Okay po? Yung sa akin ho, wag ho kayong magagalit. Nag-real talk lang ho ako, base ho ito doon sa aking analysis doon sa tanong niyo. Okay, ngayon po, kung hindi yun ang intention ninyo, well and good, wala ho tayong problema doon. Okay? Pero kayo, kumbaga, nilinaw ko lang ho sa inyo na hindi ho tama na gano'n ang gawin. Kasi baka mamaya ho, matapat kayo dun sa mga, nasunod sa batas ng mga online lending apps at saka mga lending financing at bangko, baka hindi, baka hindi lumusot. No? Kung lumusot man, baka mamaya madali kayo at yung during the loan. Pero definitely hindi lulusot yung kasi tatawagan ho yun. Hindi ho yung kagaya ng mga abusadong online lending apps, no, na bukod ho doon sa ninanakaw nila, doon sa mga contact list po ninyo, ang hihingi nga, hindi naman tatawagan. O, di bali wala. Di ba? Hindi ho ganun ang purpose ng reference. No? Kaya nga ho, hiningan kayo ng contact reference para ho yan tawagan. Para lang ho sa resume yan eh. Naalala nyo, pagka nag-apply kayo, nangingi ng contact reference, di po ba? O, tinatawagan ho kasi yun. No? Mayroon silang kailangan tanong, no, tungkol ho sa inyo. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.